Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula ay isa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto na mayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Ang sabi nila, ngayon magtatayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at wag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lunsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang wag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinatawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka buong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa daming nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso
aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguri, buong talayong papuri. Espiritu mo'y suguin, buong tanay iyong baguhin. Hindi na po babasahin ng awit. Diretso. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin na hanggang ngayon, ang sanlika ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit sa pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ay lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.